gabi sa inyo lahat. Maayong gabi sa mga taga Visayas at Mindanao. At naimbag gabi doon sa mga nasa norte ng Luzon, no? Okay, so bakit nating naisipan ito, no? Bakit nating naisipang i-share itong topic na ito? Well, kasi nakikita ko itong mga nangyayari sa atin katulad itong pandemic. Naapektuhan yung ating mga kabuhayan, di ba? Naapektuhan, hindi na natin magawa yung mga dati nating ginagawa. Pero ako, simula nung 1 month after the pandemic last year, nagsimula akong gamitin itong mga online na mga resources, which is ayan na nga, ayan pala yung ating nakasanayan, mag Facebook, mag live stream, dati Facebook live, but of course yung sulat-sulat lang, post lang post lang post. Ngayon naisipan natin na yung dati nating ginagawang mga lecture doon sa MEP Center sa Quezon City ay hinikayat ako ng yung isa kong anak, yung eldest son ko, na siya ang mahusay sa computer science. So sabi niya, "Daddy, kaya mo rin yan." So yun, nagsimula tayo tag nito, inayos natin yung mga presentation, iba't ibang presentation, yung mga solar rooftop, yung mga electrical, yung mga plumbing, at iba pang mga topics, no? Pati meron din akong ginawang technopreneurship, no? How to put up your own company. At ayan, so naalala ko ngayon ito kasi itong sometime in December, pumasok yung alaala ko dito kay Robert Kiyosaki. Itong si Robert Kiyosaki ay isang negosyante na nagpasimuno nung tinatawag yung libro na Rich Dad Poor Dad. Well, andito pala tayo, meron pala tayong kasama sa chat ngayon, si Bakayo Entertainment, So nandiyan si Bakayo Entertainment. Meron siyang mga greetings. Good evening po, Engineer William. Good evening din, Bakayo. Ano bang palayo mo? What is your nickname mo? Bakayo Entertainment. Anyway, sige. Habang inaantay natin, papasakalye muna tayo, di ba? So naisipan ko ngayon dito na kasi sabi ko, pati dun sa mga anak ko, yung mga anak ko kasi nandun na sila sa employment din which is normal, no? Alam nyo, sinasabi ko nga lagi dun sa technopreneurship lecture na ang tinuro sa atin ng mga Amerikano at saka magulang natin ay maging empleyado. O, di ba? Sasabihin ng magulang mo, "Anak, mag-aaral kang mabuti para pagka-graduate mo, madali kang makakuha ng trabaho." O, ang ibig niya sabihin, hindi yung trabahong bukid, di ba? Hindi yung helper lang, hindi yung iba pang mga mabigat na trabaho, kundi yung trabahong opisina. O, di ba? Mag-aaral ka kunyari ng nurse. Okay? So, pagka-graduate mo, magiging nurse ka, di ba? Pwede kang mag-abroad, pwede rin sa local, no? O di kaya naman accounting. O yan. So, anong maging trabaho mo? Pwedeng trabahong opisina. Okay? Hindi yung mag-business. Okay? At yung mga curriculum natin, ewan ko lang ngayon, baka siguro yung mga bagong curriculum meron na ring mga tinuturong technopreneurship, entrepreneurship. Parang may naririnig na ako. Kaya lang, nandun pa rin siya sa negosyo, no? Ibig sabihin sa empleyado, mag-employ ka talaga. Anyway, so kaya ito'y ginawa natin para siguro makapagbigay ng ideya sa mga kabataan, no? Para pwede nilang planuhin yung kanilang career na maging entrepreneur. Kung hindi man entrepreneur, maging technopreneur, no? So in other words, yung pinag-aralan mo in technical terms ay magagamit mo sa negosyo. At syempre, kung may negosyo ka, may business ka, magiging mas maunlad ang iyong buhay. Kasi yung empleyado, umaasa ka lang ng akinse at katapusan sa sweldo. Samantala yung may negosyo,
meron magtatrabaho para sa iyo at hindi lang ikaw, no? Ayan, andyan si Richard Regidor. Ayan, madalas din si Richard magpapirma sa atin. Good evening, uh, Sir Will. Payaman ito na topic. Yes, siyempre gusto natin kayong yumaman, yung mga ating MEPF members, di ba? At saka mga Marvelous, kasapi sa Marvelous, mga MEPF, of course, yung mga electrical, mga plumbing, fire protection, mga nagsosolar, yung mga nagke-cracks na dyan. Gusto natin silang magabayan dito sa paano magkaroon ng puhunan. Kasi ako, natutunan ko ito, medyo may edad na ako eh. Pero kanina naman, umaga, mayroon akong nasagap na kwan naman, yung pinost ko sa Facebook na yun daw pinaka most fruitful na panahon ng isang tao ay between 60 to 70 years old. Tingnan nyo yung aking Facebook account. Pinost natin yun. Most fruitful stage of life ng isang tao is between 60 to 70. Ibig sabihin 60, 61, 62, 63, etc. At meron din siyang sinabi na yung average edad, no, na edad ng mga successful na mga katulad yung mga pangulo ng mga korporasyon, 63 daw yata yung average. At yung awardee sa Nobel Prize, alam niyo yung Nobel Prize, yung binibigay doon sa mga gumagawa ng magagandang ano ba yan? Basta magaganda para sa society, no? Pati sa science, etc. Mga 62 yata yon. At yung sa mga kwan din daw, pastor, mga nasa 72 yata yung average year, edad, no? At yung Pope naman, ang average na edad ng Pope, 76. Kita mo? At ako naman, sarili kong, pagre-research lang, yung mga pangulo ng Amerika na pinakamagaganda ang naging resulta ay yung mga senior presidents nila. Sila George Washington, Abraham Lincoln, si Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, sino pa? Si Ronald Reagan. Maganda rin kasi nagkaroon ng peace with China and Russia, no? And so on and so forth. Yung iba kasi na mas bata, matatalino, magaling, pero may mga kontroversy. Katulad kunyari John F. Kennedy, napakatalinong presidente nila, na bata pa, nasa mga 40s lang siya, pero alam naman natin yung nangyari sa kanya, di ba? Yung mga ginawa niyang mga kwan doon sa White House nila, di ba? Yung mga niya, di ba? May girlfriend siya, maalala niyo yun? Anyway, total, di naman maintindihan siguro ng ibang kwan yan. Yung girlfriend niya, si Marilyn Monroe, di ba? Ito namang isa, si Bill Clinton. Alam niyo na yung Monica Lewinsky niya, di ba? Basta meron silang mga kapalpakan yung mga bata pa eh. Dito rin sa atin ngayon, itong pangulo natin ngayon, bakit mataas yung approval rating niya? Kasi siyempre, wala na siyang, sa edad na yan, wala na siyang babayarang utang. Di ba? Utang na loob. Ang iniisip na niya yung para talaga sa kabutihan ng ating bansa. Hindi man siya perfect kasi, sabi nga natin madalas, yung bibig niya, yung dila niya, di ba? Palamura di ba? Pero yung palamura na yan, naririnig na rin natin yan sa mga magulang natin. Ako, mga magulang ko, lalo na yung mga matanda-matanda, Kastilaloy yung mga dating, nagmumura ng mga karaho, yung mga ba yan? Basta daming mura ng mga Espanyol. Yan. Okay, so anyway, so yun yung natin dito. Nakikita natin na baka makatulong to sa ating mga young and upcoming graduates or young professionals, di ba? At alam mo, inasabi ko sarili ko na kung ito may nagturo sa akin nung mga nasa 20s, 30s lang ako ng mga ganito, baka super yaman ako ngayon. Kasi ibig sabihin, may gabay, alam kong gagawin. Ako,
yung aking pagnenegosyo, pagtatayo ng sarili kong kumpanya, ano lang yun, parang uh, kapakapa na lang, no? Samantala kung meron talagang nagbibigay sa'yo ng gabay, eh, at least, mas mamamaximize mo yung mga time and effort mo. Mas scientific yung gagawin mong pagnenegosyo, di ba? Okay, so bago tayo magpatuloy ulit, mag-ano muna tayo, magdasal tayo. Okay. Name ni Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po magawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ay itong sakit na ito ay magkaroon na ng solusyon. Lalabas na sana yung mga bakuna at may iniksyonan na ang karamihan ng ating mga kababayan, kaming lahat po, Panginoon, para kami maging malakas na kontra dyan sa sakit na yan, na COVID na yan. Lahat pong ito yung aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so backgrounder. Pipes. Ito kasi yung ginagamit kong parang organization na pag-launch. Hindi yung PISAM. Kasi siyempre pag PISAM, ipapaalam ko pa sa board nila. Doon sa MEPF naman, of course, although nandyan yung mga partners, pero itong Pipes, dahil ako yung interim na pangulo nito, ito muna ang ginagamit ko. So anyway, pag sinabi mong pipes kasi, pipes or conduits, when established, become an easy way to funnel fluid. And kung iano mo ngayon sa pera, sa negosyo, give you fund or money, no? So by having these pipes, meron kang daanan. O kaya parang kanal, kung meron kang kanal, may daanan ng tubig. So yun. So ito ngayon gagawin natin ay pwedeng magbuo, makaipon at magbuo para ng pundo para sa iyong pagnenegosyo, no? Okay. Kumikita maski tulog. Yan ang sinasabi nila Robert Kiyosaki, no? Kailangan meron kang income na nanggagaling o kita na nanggagaling sa ibang ibang sources na maski tulog ka. Making money while asleep or earning income 24/7. Yan. Is this possible? Of course, the answer is big yes, no? One of the goals of financial success is to build wealth that doesn't consume your time, so you can enjoy life and do the things you love to do. Of course, in the beginning, building a passive income stream usually isn't passive. It actually requires time, money, and skills, among others. But saan ka magsisimula? Where do you start? Saan ka magsisimula? Passive income stream usually isn't passive. It actually requires time. Yan. Tinignan ko lang kung yung monitor ko kung okay naman. Medyo mas nadidelay lang siya dito sa ating kwan kasi siyempre magta-travel pa yung signal sa mga linya. Okay. So tuloy natin. The initial step is just to make a piggy bank, literally, until you use the contents of that piggy bank to open a savings account in the nearest bank. Making several streams of passive income has additional benefits in the short term. It can make you more resilient. Anong ibig sabihin ng more resilient? Mas matibay ka pagka nagkakaroon ng mga economic downfalls, no? And can become more able to caution economic downfalls. Di ba, maalala nyo nung 2008, nagbagsakan yung negosyo, mga ekonomiya ng Amerika, di ba? Ang dami palang lumitaw na mga... Marami kasing mga Amerikano nag-invest masyado sa mga loans yata yun, ang dami. Overextended yung mga loans nila, kaya nahirapan sila nung mangyari yun, no? May nangyari rin sa atin sa Pilipinas, sa Asia noong 1997 to 1998. Nagkaroon ng Asian crisis kung tawagin.
Ang isa pang naalala ko sa history na nabasa ko, nung mga 1930s, ang Amerika nagkaroon din ng tawag nila economic depression, no? So, yan. Okay? Passive incomes are long-term options that require short-term trade-offs. If you're willing to commit your resources to the steps and ideas mentioned here, you will be earning easily in the coming years. Okay? We just need to know where to start and decide what resources we are willing to spend for the passive income ideas para magsimula, no? We will also try to dissect passive income into various possibilities or options and show the different steps we have to take to create the different passive income streams. What is passive income? Passive means needs little or none of your time, which is your most precious resource. Time is our most precious resource, no? Kaya nga sabi nila, time is gold, di ba? Yan ay kasamihan. Time is gold, kaya napakahalaga yung time. Even health is wealth. Kasi kailangan walang silbi yung pera pagka may sakitin ka o may sakit ka. Okay. How about income? Income or revenue or cash inflow that you receive, which is either become money you spend in the course of daily life or that you will reinvest. Okay? A passive income will continue to come into your account even if you go out and get a full-time job that takes up the majority of your working hours. So ito, kino-compare yung ano ba yung passive income, di ba? Yung kasing sweldo is not passive. Kailangan magtrabaho ka, no? Pag di ka magtrabaho, hindi ka makakatanggap ng sweldo, di ba? Meron ka lang matanggap dun na na galing sa sweldo mo ay yung ang tawag diyan, sick leave pay mo at saka vacation leave pay mo. Kasama sa batas kasi yun. At saka yung yung 13-month pay mo. Yun. Okay, the golden rule of passive income is protect your time. Napakahalaga yung time kasi yan kung mabilis ka gumawa, di mas mabilis ka yayaman, di ba? Passive income is more about time than anything else. You could do a lot of things to make money, but not all income streams are passive, no? We agree that having business or a sideline is sound, but for the income stream to truly be passive, it must require less and less effort from you, and eventually requiring no effort or very little at all. Okay. What are not passive incomes? Tingnan natin. So yan, maliwanag. Ang hindi raw passive income is yung trabaho mo, your job. Kasi nga, kung hindi ka magtrabaho, wala kang sweldo. So, hindi siya passive. Obviously, the whole idea of passive income is to supplement, augment, or get you out of your job so you can do what you love to do, or retire, or travel, or spend more time with loved ones. Okay, so yun daw trabaho is not passive. So okay naman kung wala ka pang naisip na pagkakakitaan na passive income, edi magtrabaho ka muna, di ba? Kasi ganyan yun ang tinuro sa atin nga. Pinag-aral ka para magtrabaho. So ito lang, sinisimulan natin na pag-usapan ito para mabago yung mindset, no? Okay, anong pangalawa? Consulting. Consulting is just another job perfect for a sideline, but not exactly passive, no? For consulting to be passive, you'll need to build the practice with other people and be able to step away from the work eventually. Anong ibig niyang sabihin? Pwede ka naman kumuha ng sideline, no? Pero ikaw yung kumuha, pero meron kang tagagawa. O, di ba? Yun. So, ibig sabihin, it will take up less of your time. Kasi kung nagsa-sideline ka, inuubos naman niya yung oras mo. Di ba? Kasi patulong sa Amerika, no? Meron na silang main job, tapos meron pa silang second job. Pero yung second job niya,
nag-uubos din ng oras. Ha? Nag-uubos ng oras. So, nakakadagdag sa kita. Totoo yun. Pero, hindi siya totally passive. Okay? What is not passive income? Number 2 slide about this. Sidelines. Sidelines are great ways to make money, but not all sidelines are passive. They are usually active, but maybe with some little systematization, they can turn into passive income streams. No? If you need to continually invest the same or more amount of time for the same amount of financial output, the venture is not passive. Be careful here because, remember, in the beginning, a passive income stream could require more time, money, or work than it produces. You have to evaluate the passive income opportunity and its long-term stake. Okay? Ito pa. Investing for speculation is not a passive income. Generally, we do not consider stock investments for capital appreciation only to be passive income. Why? Because stock appreciation is not income. On the other hand, investing in blue chip companies, ano yung blue chip? Kunyari katulad nung PLDT. PLDT dati kasi halos walang kalaban yung PLDT dati hanggang sa dumating yung Globe. Pero dumating din yung Sun, di ba? Pero nung nag-usap yung binili ni Smart yung Sun, di ba? Naging dalawa na lang. Tapos syempre, nagkikindatan na lang si Globe and Smart and PLDT. So wala na, kontrolado nila yung kita. Yung sinasabi nating competition doon sa mga telco, hindi totoo. Di ba? Yan. Kaya yan, blue chip din yan. Ano pang isang blue chip? Ang masasabi ko sa pang blue chip, yung Meralco. Yung Meralco shares are blue chip also. Although ngayon, threatened siya nung solar. Kasi habang dumadami maglalagay ng solar, maapektuhan siya. Pero hindi mawawala si Meralco eh. Maaring maapektuhan konti yung kita niya kasi mapipilitan na mag-invest o magbababa siya ng rates. Pero andun pa rin siya eh. Andun pa rin. Ano pang mga blue chip? Basta mag-isip ka ng mga kumpanya na sigurado ang kita at mataas lagi yung kanilang mga shares o yung cost ng share niya, no? Okay, blue chip companies that throw off cash in the form of dividends is definitely a passive income strategy. So yun, maglagay ka daw doon, passive income yun. Also, investments like commodities are reserved for price speculation. There are many times where this investment should get some allocation of your portfolio, but investing like this is not stable passive income strategy. Yan, so pagka daw speculation lang, baka tumaas, bibili ka nitong share nito, baka tataas. Hindi sigurado. Hindi raw sigurado yan. Okay, some examples. Ito, no, dalawang column ito. Itong kaliwa, sideline income siya. Itong kanan, passive income. So, consulting by the hour is sideline na hindi passive income. Samantala kung if you take a course on your area of expertise that sell online, ayan, passive income daw yan. A course on your area of expertise that sell online, yan, is passive. Okay. Ano pa? Ito daw, freelance programming. Pagka kumukuha ka ng mga programming services, pero may kinontrata ka lang, gawang kita nitong program nito, ganon. Ano daw yon? Hindi siya passive income kasi mag-uubos din siya ng oras mo. Pero ito daw sa kanan, building a program or app which can sell over and over again is a passive income. Okay. Ano pa? Writing a book is passive income. Ayan. Writing a book. So, if you have, kung magaling ka magsulat ng libro, siyempre, kasi pag minsan mo lang gawa nito, isang upuan lang, pag nagawa mo na, hanggang sa tumanda ka, makikinabang ka ng royalty ng libro. Okay. Samantala, kung freelance writing, nako,
mag-uubos lang siya ng oras daw sa'yo. Okay. Ito pa, investing in real estate is passive income. Samantala kung working construction, hindi raw. Okay? Sunod, renting out your car. Kaya kung meron kang kotse at madalang mo gamitin at paupahan mo raw, parentahan mo, is a passive income. Samantala yung magdadrive ka para sa Grab, hindi raw passive income. Okay, another one. Building your photo or Instagram account is also a passive income. So, ibig sabihin, kung meron kang mga Facebook at mahilig ka mag-video, ganyan, mag-vlog, ayan, pwede yun. Kasi pwede mo i-convert yun into something na, pag naging sikat ka doon, maraming mag-a-advertise sa'yo. Kahapon lang, may narinig akong ganun ng kwento mekaniko siya na magaling, tapos nag-vlog siya, yun, tapos ang daming umano sa kanya kasi doon sa mga gustong mag-maintain ng car, sa kanya tumitingin. Photography sessions ay hindi raw passive income yan. Okay? How to start building passive income. Ayan. Papunta na tayo dahan-dahan. There's no magic trick that turns your time directly into money. Instead, you plant seeds so your money will grow 24/7. The initial downtime you put into passive income can be as involved as starting a vlog. Ayan. Yan yung isa-share ko sa inyo kasi ginawa ko yan nung Abril, no? Ayan, nung